Hello guys! It's lunch break and I decided to walk. So, andito ako sa wharf area and then I brought my coffee here kasi medyo malamig na. And then, I've decided to discuss or share with you about open work permit. Kasi from my last video, diniscuss ko yung international student pathway at ang kaakibat po ng international student is yung mga open work permit. Yung mga spouses po ng mga international students are allowed to come here in Canada with them as their dependents, and their permit would be the open work permit. So yun ang maganda kay Canada because dahil family-oriented si Canada, gusto rin nila na at ease yung mga international students. So, meron silang tinatawag na open work permit nga para makasama yung mga spouses ng international students. So, ang maganda kay open work permit, kaya tinawag siyang open work permit, is you are not tied into one employer dito sa Canada. So, pwede kang magtrabaho ng more than one employer. So, hindi ka tali. And then, ang oras niya is unlimited hours. So, kung kailangan kumayod para sa tuition fee at para expenses dito sa Canada, si open work permit talaga yung yung kailangan kumayod. Kasi unlimited hours siya. Kahit 24 hours ka magtrabaho, kung kaya ng katawan mo, it's okay lang. So, yun. Wala siyang limit. Unlike nun sa, nag-inquire din kasi kami sa Australia before Canada. Ang kagandahan sa Canada is unlimited working hours, si dependent, si open work permit. Unlike in Australia, ang required lang si dependent mag-work ng 20 hours, same as the student. So, yun din yung isa sa mga ginusto namin sa Canada, si open work permit. Kasi ako as an open work permit is pwede ako magtrabaho ng unlimited. So, nasa sa akin lang kung kaya ng katawan ko or hindi, diba? So, yun. I-discuss ko sa inyo about yung mga requirements sa pag-apply para sa open work permit. So, kapag magkasamang mag-apply si SP at saka si open work permit, I mean si student at saka si dependent, same requirements lang din naman ang isasubmit nila. Maliban sa mga personal documents like birth certificate, yung certificate of employment, yung credentials, yon. Pero ako kasi separate kaming nag-lodge ng asawa ko kasi nagtapos pa ako ng contract ko sa previous job ko, and then dahil na rin sa kapos kami ng proof of funds. So, kaya nag-separate application kami. Kasi kailangan ng mas malaking proof of funds kapag magkasabay kayong mag-apply. Kasi si student, kailangan ng 10,000 Canadian dollars as cost of living proof plus 7,000 kay spouse. So, ang nangyari sa amin, nag-separate lodgement kami mainly because of the proof of funds at saka yung magtatapos na rin ako ng kontrata sa previous job ko para na rin may extra budget pa kami pagpunta dito sa Canada. So, ano nga ba yung mga requirements? Sa separate lodger, katulad ko, ang mga sinabit ko, importante is yung letter of acceptance ni student. Kasi doon sila magbe-base talaga kasi ikaw dependent ka ng student. So, kailangan yung letter of acceptance ni student. Kailangan ng proof of funds. Like, for me, ang sinabit ko is bank statement. Hindi na ako kumuha ng bank certificate. So, all of my banks, I got the bank statements lang. So, pero pwede rin kayong mag-submit ng bank certificate, lalong-lalo na kung merong bulk deposit. Pero kung may bulk deposit, pwede rin naman maglagay lang ng supporting paper doon. Explanation lang bakit may bulk deposit.
Yon. And then, after ng, aside from proof of funds, nag-submit din ako ng marriage certificate, yung aking birth certificate, yung school credentials, diploma, and transcript of records. Tapos, dahil kumuha na rin ako ng educational credential assessment, so sinambit ko na rin yung educational credential assessment ko, which I got from WES. And then, I submitted also my certificate of employment. Na sa certificate of employment, ang importante doon is ilagay yung mga detailed job descriptions mo plus yung salary. And then I submitted also the NBI I got from the Philippines. Dapat bago ka mag-lodge is 3 months or 6 months siya valid. And then also I got the police clearance dahil ako ay OFW, I got police clearance dun sa bansang pinagtrabahuan ko, which is sa Papua New Guinea. And then, what else did I submit? I did medical. So, sinambit ko rin yung e-medical sheet. So, nagpa-medical ako sa St. Luke's that time, which cost me around 12,500. Yun. So, mas mahal siya, pero yun kasi yung may available schedule that time. So, grab ko na yun. And then, what else? Yung mga passport stamp, your passport bio page, yung latest passport mo, and then yung mga stamps mo at visa of your travel. Maganda rin kasi yun. Hindi naman siya required talaga, pero support lang yun sa application mo para makita ni visa officer na nagpupunta ka sa ibang bansa na para ma-verify nila din na sa pagpunta mo dun sa mga ibang bansang yon wala ka, ano bang tawag doon? Yung nawala sa isip ko, yung wala kang violate, oh my god, that's the word, violate na rules nung ano na yon, nung related dun sa visa issued sa'yo nung bansa na pinuntahan mo. So, I think that's the importance of submitting the passport stamps and visas from your other countries of visit. And then, I submitted my documents to support my home ties, which are yung aming mga properties in the Philippines at saka yung mga investments namin. Like, meron kaming investments sa ProLife, insurance, at saka yung sa call financial namin. And also, I included yung aming SSS. Wala na kasi kaming Pag-ibig, so hindi ko na sinama yung Pag-ibig. So, yun, insurance and SSS, sinama ko din siya. And then, gumawa ako ng, kung si student is my statement of purpose, may SOP, si OWP, meron din siyang covering letter. Parang yun din, dun din nakasaad kung ano yung purpose mo, bakit kailangan mo pumunta ng Canada. So, yun, explain mo lang dun, kailangan medyo dramatic. Yung kasi inilagay ko, syempre, since family-oriented naman si Canada, so unification sa aking asawa yung ginawa kong reason doon para to support my husband morally and physically, help him to cope up sa mga challenges being an international student, like yung gagawin ko yung mga household chores, yung lagi ko siyang kumbaga bibigyan ko siya ng pagkain, ganyan. Yung mga ganong bagay. Yung support lang si international student mo para at least kahit papaano maging maganda yung result ng pag-aaral niya dito. Hindi siya stress, yun nga. Dahil magkalayo kayo, ganon. Yan yung mga dahilan na nilagay ko sa aking letter. And then, yun, upon gathering all the documents na yun, ang ginawa ko is, pinagsama-sama ko siya sa isang file. Kasi kailangan mo lang siyang, except for the passport, for the NBI, and for the e-medical sheet,
kailangan mong pagsamasamahin the rest of your documents into one PDF file. Nagkamali ako dyan. Kasi nung sinubmit ko siya, akala ko may other buttons pa to submit my other documents. Pero wala na. Hindi ako nagbasa agad. Yun ang pagkakamali ko. So, wag nyong gagayahin yon. Kailangan i-scan nyo at pagsamasamahin sa isang file yon, and then i-compress nyo kasi may certain size lang siya. I think 4 MB 4 or 3 MB lang siya ang size ng file na dapat na i-attach mo doon sa application mo. Kasi if you're doing an online application, madali lang siya kasi yung link lang, magsa-sign up ka, and then ipa-follow mo lahat ng steps. Nandun naman lahat ng steps. Basta be mindful dun sa mga documents na i-attach din nyo kasi mahirap kapag may naiwang document. Like my case, nagkamali ako sa pag-attach ng documents ko. Super stress talaga, super stress kasi ang dami kong options na ginawa. In-email ko si Manila Immigration nung mga additional documents ko at nagawa pa rin ako ng web form. So hindi ko sure kung that time hindi ko sure kung natatanggap nila, 'di ba? Kasi in my case napakatagal ng acknowledgement nila doon sa submission ko. So nakaka-stress siya. So wag niyo nang gayahin yung katangahan na ginawa ko. So dapat pagsamasamahin nyo sa isang file yung mga documents nyo bago nyo i-attach and i-submit yung application. Dapat magbasa muna kayo ahead. So yun yung advice ko. And then how long ba yung process? For my case, parang inabot siya ng 2 months mahigit. 2 months mahigit yung ano niya. Kasi ang nangyari sa akin, I submitted my application in June. Tapos dahil sa sobrang compress yata nung file ko, malabo na yung police clearance ng PNG, or I don't know kung malabo ba siya or malabo yung aking NBI certificate, kaya nag-request pa sila ng another copy nun. Nag-update pa ako nun, and then that time is napaso na pala yung aking police clearance from Papua New Guinea, so they requested me to submit a new one. So yun, medyo natagalan doon. Nakasubmit ako probably around August yata yun. So yun, kaya natagalan yung aking yung result nung application ko. So yun, natanggap ko yung aking approval by September. Kaya pumunta ako dito ng October 30 yung flight ko. 30 31st, parang ganun. So yun, from June nag-request sila ng June submission, nag-request sila sa akin ng new police clearance ng August, and then by September nag-request sila sa akin ng panibagong police certificate ng September. Tapos after ko nung masubmit, yun, nabigyan na ako ng approval. So yun lang yata yung hinintay nila. Kasi para tumakbo yung aking application, or para ma-aprobahan yung aking application. So ganun lang yung process and yung requirements at gaano katagal. So pagdating ko naman dito, so kinakabahan ako noon kasi maraming mga cases na maraming tanong, at saka yung talagang ginigisa ng visa ng immigration officer. So nung pumunta ako dito, kinakabahan ako noon kasi iniisip ko kung ano yung mga tanong ba na sasabihin sa akin, kasi hindi pa rin kasi sure yung kung nabigyan ka na ng stamp sa Pilipinas, hindi pa rin yun guarantee na makakapasok ka dito sa Canada. I mean, na makakapasok ka. So parang ang mangyayari is pagdating mo, saka ka palang pupunta ka sa immigration officer, and then saka ka palang may issue ka ng open work permit. So yun yung pinaka
pinaka-stress ko nung time na yon. But then again, by God's grace, naging okay ang lahat. Wala masyadong tanong. Ang tinanong lang sa akin is, why Canada? Yun. Sabi ko lang dahil nandito yung asawa ko nag-aaral, and then dahil nasa bucket list ko ang Canada na gusto ko talagang puntahan. So yun lang yung tanong sa akin, and then after that, inisyuhan na ako ng aking work permit. Ayun. So sa mga pupunta dito, separate open work permit. Ito yun yung mga diniscuss ko is based lang sa aking experience yon. Hindi po ako expert at hindi ako immigration lawyer. Pero kung may mga tanong kayo na gusto nyong na kailangan nyong malinawan sa isip nyo, pwede kayong mag-comment down below at sa abot na aking makakaya is sasagutin ko po yan lahat. Maraming salamat and thank you for watching. I hope meron kayong natutunan sa akin. Bye-bye!